Ano-ano ba yung mga inulat ng Pangulo tungkol sa kanyang State of the Nation address, no? So, tatalakayin natin mga kaibigan yung mga napakaraming magagandang bagay, no, na inulat ng Pangulo. So, dito po siya nag-umpisa, sabi po niya mga kaibigan na yun nga, meron tayong naging lesson, no, for last year, no, has made it very clear that kahit binanggit niya dito na kahit daw nakaka-proud mga kaibigan na tayo yung bansa na best performing in Asia, ay baliwala daw ito mga kaibigan dahil sa mataas na presyo ng bigas. Yan, sabi ng Pangulo natin, 45 to 65 per kilo, no? Sabi din niya, bagamat maganda ang statistic, mga kaibigan, wala itong kabuluhan, no, sa ating kababayan. Kasi yung realidad nga, ang mataas daw na presyo ng pagkain, presyo ng bigas, no? At ang totoo daw kasi ito mga kaibigan, yung puwersa ng merkado, no? So, ayan, binanggit niya dito yung mga naging dahilan, yung mga kaibigan, problema sa gera, sa Ukraine, yan. Isa na yan, no? Sa Russia, tapos problema sa supply, sa puwersa ng kalikasan, tulad ng El Nino, no, nararanasan sa iba't ibang mga bansa, maging dito sa Manila, no? So, mga kaibigan, nabanggit na niya yun, mga kaibigan, no? Pero, nabanggit din niya, mga kaibigan, na pumalo, no, sa lampas ng mga kaibigan, sa kabila ng hamon ng ating kinakaharap, nasaksihan natin ang pinakamataas na ani ng palay sa bansa nitong nakalipas na taon. Pumalo ito sa lagpas 20 milyong tonelada, ang pinakamataas na ani mula pa noong 1987. Yan. So, nagpalakpakan yung mga tao dyan, mga kaibigan, no? So, ibig sabihin nito, working. Nag-work po ang ginagawa po ng Marcos administration. Diba? Kasi kita nyo, di ba, pagpasok ng ating Pangulo, mga kaibigan, ginawa na lahat ng ating Pangulo ang kanyang makakaya para pataasin ang produksyon ng bigas at para tulungan ang mga magsasaka. At siya nag-work kasi first time, mga kaibigan, since 1987, ngayon lang naranasan, no? Last year, naranasan na meron tayong pinakamataas na ani ng palay. No? So, gayon pa man mga kaibigan, ang katumbas nito ay 15 milyong tonelada ng bigas. No? Kulang pa rin ito sa pangangailangan ng 16 na milyong tonelada. Kulang pa rin ito sa pangangailangan na 16 na milyong toneladang bigas kung kaya't napipilitan tayong umangkat. Yan. Ang problema kasi natin, ang bilis kasi ng ating populasyon. No? Ang bilis kasi natin dumami. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, napunta ako sa Malaysia, no? 2 beses. Alam niyo ba ang mga Malaysian? Marami na sa kanila ang anak na 3. 3, marami na sa kanila. At napakakonti po ng mga Malaysian. Sila ay pumapatak lang po ng 53 million. Kasama na po diyan sa population na yan yung mga pumupunta doon, nag-migrate sa 53 million, kasama na yan. Samantalang tayo, mga kaibigan, ilan na tayo? Malapit na tayo mag 111 million. So, yun po ang advantage, no, kapag hindi ganun kalaki ang population, kayang-kayang pakainin. Tingnan niyo ang China, ang laki ng population. Kaya sila din ang numero 1 na importer. Sila yung numero 1 na nag-import ng mga pagkain. Kasi sa sobrang dami ng kanilang populasyon, hindi na nila mapakain. Kaya kailangan nila, nakadepende ang China sa pagkain ng iba-ibang mga bansa. Yun ang nila, kinabubuhay nila eh. Ang mag-angkat ng mga pagkain, no, sa iba-ibang mga bansa. So, mga kaibigan, pagkatapos niyan, nabanggit din ng ating Pangulo na, ang sabi niya, para sa mga mangingisda, mahigit 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang naipamahagi. Kita nyo mga kaibigan, no? Sa mga mangingisda, mahigit 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang naipamahagi. Ano ba tong mga fingerlings na to, mga kaibigan? Ano ba yan? I-ano nga natin, search natin para sa ating mga kababayan, no? Search natin, ano ba yung fingerlings na yan? Ayan. Fingerlings, meaning
tingnan natin kung anong meaning ng fingerlings. Yan. So, ang fingerlings mga kaibigan, yan po ay yan po variety of dali. Dali Yan. Fingerlings is a broad term applied to juvenile fish. Yan. So, juvenile fish pala ito, mga kaibigan, that is about the size of a finger. So, in short, mga kaibigan, ipinamimigay ito mga fingerlings na ito at pinapalaki ito ng mga mangingisda, no? At, eto mga kaibigan, ang pagkakaalam ko sa mga fish funds, no? Katulad na lang ng mga tilapia, no? Namimigay ang pamahalaan natin ng yung mga maliliit pa, tapos ang mga fisherman, sila yung mga may mga fish funds, sila yung mga nagpapalaki noon, pinapalaki nila, no? So, sabi dito mga kaibigan, the definition of what land classify as a fish as a fingerling varies between species, between the Food and Agriculture Organization, no? Generally defines fingerling as ranging in length from 10 to 15 centimeters. So, yun nga mga kaibigan, no? Tama nga na ang mga fingerlings na ito, parang sila yung mga mga maliliit pa to. Nakakita na ako nito mga kaibigan pinamimigay ng doon sa Bagong Pilipinas Service Fair na nakalagay siya sa supot, transparent, no, na supot. Pagkatapos may tubig, tapos andun makikita mo. Sabi ko nga, ano kaya yun? Tapos tinanong ko yung yung isang farmer, ano yan? Tapos yung nasabi sa akin, fingerlings nga daw yun. Pinamimigay ng DA, no? Para sa mga fisherman. Kasi nga, yan mga kaibigan, ay pinapalaki nila. At yan po ay nagiging malaking isda, no? Syempre isda yung mga yun, no? Kumbaga sa parang baby pa lang sila, pinamimigay ng ating pamahalaan, no? So, ayan po mga kaibigan, no? So, ano pa? So, ayan nga, mahigit na 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang naipamahagi. Nakatulong din ang mga ginawa at inayos ng mga fish ports at cold storage upang masuportahan ang kanilang industriya. Yan. So, ang pamahalaan natin mga kaibigan ay nag-umpisa na po at marami na pong nagawa ng mga fish ports at saka cold storage para mga kaibigan, 'di ba, ang gusto ng ating pangulo hindi kumbaga hindi mabubulok yung mga isda at mapipreserve yung mga isda. So importante po na magkaroon ng mga cold storage, 'di ba? So ano pa? Bukod pa dito, naroon din ang mga technical at pinansyal na tulong para sa dagdag na kaalaman sa mga makabagong pamamaraan at pagkukunan ng sapat na puhunan. So, namigay din po ang ating pamahalaan ng mga makabagong makinarya. Namigay din po ng financial assistance sa ating mga mangingisda, sa ating mga magsasaka para pangtulong nila, no, mga kaibigan, para doon sa kanilang mga pangailangan. Halimbawa, mga kaibigan, kapag meron silang kailangang bilhin para doon sa kanilang palayan, sa kanilang farm, or doon sa kanilang palaisdaan, di ba? So, meron silang pera na magagastos. Yan. So, yan po, namigay po ng puhunan ang ating gobyerno at namigay din po ng pagkukunan na sapat na puhunan. Kasi mga kaibigan, sa Marcos administration po ay nakakapag-loan na po sila. Nakakapag-loan na po ulit. Kasi noon sa Marcos administration, Marcos Sr., nakakapag-loan talaga ang mga farmers, mga simpleng farmers at mangingisda nakakapag-loan. Pero nung nawala na po si President Marcos Sr., natigil kasi yun eh. Pero ngayon po na eto na po, Marcos na po ulit, no? Ayan po ulit, nakakapag-loan na ulit ang ating mga mangingisda at ang ating mga magsasaka. Diba? So, ano pa mga kaibigan? Bukod pa dyan mga kaibigan, nagsagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo
ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain, no? So, because of compelling emergency reasons such as illegal price manipulation by hoarders and smuggling, we were constrained to temporarily implement mandated price ceiling on rice. So naalala niyo mga kaibigan nung napilitan ng ating gobyerno, no, si PBBM na maglagay ng rice ceiling para i-control yung presyo ng bigas. So isa yun mga kaibigan sa nagawa ng ating Pangulo, no, para pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kasi nga during that time, 'di ba? May mga hoarders, tapos may mga smuggler, yung hindi pa sila nahuhuli. Tapos ang ginagawa nila ay naggagawa sila ng artificial na shortages daw ng bigas. Hanggang sa nakita na, bakit ang daming mga bodega na ang daming mga bigas, bakit ito itinatago, no? So, ang nangyari po ng mga kaibigan ay ni-raid po yung mga bigasan na yun, no? At yun nga po mga kaibigan, ipinamimigay ni PBBM yung mga bigas. No? So, yan po ang nangyari sa kanila. Yung mga bigas na nakikita doon sa mga hoarders na yan, sa iba-ibang mga bodega, ay ipinamimigay lang po ni PBBM ang kanilang mga bigas sa taong bayan. So, nalugi lang po sila. Diba? Yan. So, ano pa mga kaibigan? Sabi pa po dito ni PBBM, tinitiyak ko sa ating mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura ng mga ito ay pawang panggipitang solusyon lamang, no? Sa reformang sakahan naman, tuloy pa rin ang programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa mga magsasaka. Di ba? So mga kaibigan, ngayon sa panahon ni PBBM ay talaga namang napakarami ang nakinabang. Maraming masaya na mga farmers, mga kaibigan, sa panahon ni PBBM dahil talaga namang consistent na namimigay ng titulo ng lupa, no? Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 130,000 titulo na ang ating naigawad sa mga benepisyaryo. Wow! Kita nyo, 2 taon lang ang ating Pangulo. 2 years only, mga kaibigan. Pero nakapagmahagi na siya ng, ilan yan sa English? 130,000, mga kaibigan, 130,000 titles, no? Sa nakalipas ng 2 taon, mahigit na 130,000 titulo na ang ating naigawad. 130,000 na, no? So, ito mga kaibigan ay tuloy-tuloy din at pinapabilis pa natin ang paghahati ng mga collective certificates of Land Ownership Award or CLOA para sa mga individual na benepisyaryo nito. So mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang Marcos administration. Kaya nga mga kaibigan, sa panahon po ng ating Pangulo PBBM, ang daming mga farmers na masaya. Masaya dahil mga kaibigan, sa panahon po ni PBBM ay nagkaroon sila ng lupa. Yung lupa na kanilang sinasaka ay kanila na at hindi na sila nakikiamot lamang sa kanilang mga landlords. Diba? So yan kagandahan mga kaibigan. Ano pa? Ipinamamahagi na rin ang mga certificate of condonation kaugnay ng pagpapawalang bisa sa mahigit 57 bilyong pisong utang na may 600,000 benepisyaryo. Ulitin ko ha, sabi dito mga kaibigan, ipinamamahagi na rin ang mga certificates of condonation, no? Kaugnay sa pagpapawalang bisa. So pinapawalang bisa na mga kaibigan, no? Sa mahigit 50 bilyong pisong utang ng may 600,000 benepisyaryo. Yung 600,000 na mga magsasaka, mga kaibigan, pinapawalang bisa na ang kanilang utang na nagkakahalaga sumatotal ng 57 bilyong piso. Ibig sabihin, 57 billion. Binura na mga kaibigan. Nagawa ba yan ni Duterte? No, hindi nagawa ni Duterte yan. Nagawa ba yan ng ibang pangulo? No, hindi nagawa ng ibang pangulo yan.
Si PBBM lang ang nakagawa niyan. Kaya nga mga kaibigan, talagang maraming mga Pilipino, mga farmers, mga fisherman ang talagang tuwang-tuwa sa ating Pangulo, Bongbong Marcos, dahil sobra talaga ang kanilang pakinabang sa Marcos administration. Talagang sa Marcos administration, nakaranas ang ating mga farmers, ang ating mga fisherman ng talagang ginhawa. Lalo na yung mga farmers natin. Ngayon nila nararanasan ang kaginhawaan sa panahon ni PBBM. Diba? Wala na silang utang. Wala na silang utang. Tapos nagkaroon pa sila ng titulo ng lupa. Saan ka pa? Hindi yan nagawa ni Duterte. Si Duterte na mayabang na walang alam kundi magmura. Minumura yung mga kung sino-sino, di ba? Ay hanggang bibig lang naman siya eh. Doon lang siya sa bibig magaling, sa pagmumura, pero wala siyang political will at wala siyang nagawa na maayos, na maganda para sa ekonomiya ng bansa natin at hindi rin niya napaangat ang buhay ng mga magsasaka at ng ating mga mangingisda. Samantalang ngayon, angat na angat sa panahon ni PBBM. Di ba? So ano pa mga kaibigan? Bukod pa rito, naresolba na rin ang mahigit 70,000 mga kaso patungkol sa reformang agraryo. Ang bilis na, bilis mga kaibigan. Kasama rito ang mahigit 2,000 kasong matagal nang nakabinbin bago pa man pumasok ang administrasyon. Oh, di ba? Panahon ni Duterte, hindi nagawa yan. Alam niyo ba mga kaibigan kung bakit ang daming na ipamimigay na land titles ang ating Pangulo? Kasi nga, ang bilis ng pagresolba ng mga kaso. Yung mga kaso na may kinalaman dito sa agrikultura, dito sa mga lupa. Yan kasi ang mandato ng ating Pangulo sa ating Agrarian Reform Secretary na bilis-bilisan nyo. Bilis-bilisan yung pag-aayos dyan, no? Sa yung mga lupa na may mga kaso, yung mga lupa na may mga problema, bilis-bilisan nyo ang pag-aayos para makapamigay na, para maibigay na lahat ang mga lupa na yan sa ating mga farmers. Ganyan po mga kaibigan. Hindi yan nagmura. Take note. Hindi nagmura ang Pangulo natin, pero effective. Diba? Mga kaibigan, ano sabi ni Duterte? Kailangan daw, diba, magmura. Kailangan daw mag-PI ka. Ang dami niyang PI na binitawan, pero nagawa ba niya yan? No, hindi niya nagawa yan. Sa dami ng PI na binitawan ni Duterte, halos gadagat. Pero hindi naman niya nagawa ang nagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Political will. Hindi mo kailangan ng PI. Hindi mo kailangan pagalitan yung mga tao mo. Hindi mo kailangan magmura. Political will. Yun lang. Diba? Ano pa mga kaibigan? At saka katapatan, honesty. At saka pagmamahal sa mga Pilipino. Pagmamahal sa bayan. Yun lang. Magagawa mo na. Kung ano man ang trabaho mo as President of the Philippines, hindi mo na kailangan magmura. Diba? Okay, ano pa? Through modernized customs, procedures, and heightened enforcement efforts, more than 2.7 billion pesos worth of smuggled agri-fisheries products have been seized, preventing them from entering the market and negatively influencing prices. So, mga kaibigan, sa Marcos administration, merong nahuli, mga kaibigan, no? Na 2.7 billion pesos worth of smuggled agri-fishes products. Di ba? Ayan mga kaibigan, magaling po ang ating Pangulo. Merong political will. Ano pa? Bilang leksyon, ang mga nasabat na kargamento ng bigas ay agad nating ipinamahagi sa ating mga mahihirap na kababayan. Ganon din ang sasapitin ng lahat ng mga ipupuslit na mga bigas. Ang ibang mga produkto naman ay ating sisirain o susunugin bukod pa sa pagkakakulong ng mga mahuhuling mga salarin. O diba, ginagawa ng Pangulo natin yan. Ipinamimigay niya yung mga bigas. Kaya nga, di ba, ang daming pinamimigay, ang daming ayuda. Doon galing yan eh.
sa mga nahuhuli. Dami pa naman ng bodega na nahuli, di ba? Ang dami, di ba, mga nakafile na mga bigas sako-sako. Ayan, yan tuloy ang daming napapamigay ng ating gobyerno. Saan ka pa? Sino pa ba ang maglalakas loob na mag-i-smuggle? Sino pa ang maglalakas ng loob na gagawa ng ganyang illegal? Pag nasabat sila ng gobyerno, kukunin ng pamahalaan, ipamimigay yung kanilang mga bigas. Di lugi sila, di ba? Lugi. Bukod pa dyan, meron pa silang kulong. Di ba? Nagawa ba yan ni Duterte? No! Hindi nagawa ni Duterte yan. Hindi niya nagawa dahil si Duterte, puro lang bibig, puro lang mura, pero wala naman siyang political will. Ano pa? Soon we will be implementing the pre-border technical verification and cross-border electronic invoicing of import commodities. So mahalaga ito mga kaibigan, para lang sa ganon ay talagang mapigilan yung mga smuggler. No? This will send a strong message that we mean serious business. See? Very serious ang ating Pangulo na gawin ang mga bagay na to para mapigilan talaga yung mga smuggling. Di ba? Ano pa? To reduce unnecessary business costs, local government units no longer collect fees and charges from motorists transporting goods and merchandise while passing through national roads. Ang ganda nito mga kaibigan. Diba? Ang ganda nito. Nakita niyo mga kaibigan, libre na, no? Intindihin niyo, to reduce unnecessary business costs, local government units no longer collect fees and charges from motorists transporting goods and merchandise while passing through national roads. So yung mga nagdadala ng mga kalakal, mga goods, ng mga basic commodities natin, yung mga nagtatransport, no? Hindi na po sila sisingilin ng mga fees sa national roads. Mga kaibigan, ano din yan, di ba? Kapag ang alam ko kasi mga kaibigan, no, ito rin yung sinasabi ng mga nasa gobyerno, no, na yung mga toll fees na yan, isa yan sa dahilan kung bakit lumalaki ang presyo ng mga bilihin, ng mga basic commodities natin. Kasi nagbabayad sila sa napakalaking toll fees papunta. Ang dami-daming dadaanan o kailangan magbayad tapos pabalik. Di ba? Samantalang gagawin ito ng gobyerno, libre na po yung mga motorista na magtra-transport ng mga goods and merchandise, libre na. Hindi na po sila pagbabayarin. So ito mga kaibigan, on the same principle, LGUs have been strongly urged to refrain from collecting similar fees for the use of local roads. So maging yung local roads, hindi na rin magpapakolekta ng mga fees. So mga kaibigan, maganda to. So, ibig sabihin to mga kaibigan, magiging mas mababa ang presyo ng mga bilihin. Kasi, syempre, yung mga nagtatransport ng mga pagkain, hindi na sila magbabayad ng mga toll fees, di ba? Ano pa? Nagsilbing kaagapay ng taong bayan ang kadiwa sa panahon ng mataas na presyo ng pagkain. Dahil naging epektibo ito, ang mga kadiwa centers ay magpapatuloy pa. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, dinagdagan pa natin ang kadiwa sa iba't ibang panig ng bansa. Higit sa lahat, layunin natin gawing permanente na rin. So maganda ito mga kaibigan kapag ito ay naging permanente na talagang andyan na yung kadiwa. No? Hindi na nawawala, talagang andyan na siya. Mas maganda yan. Para nang sa ganon, ang mga tao tuwing kailangan nilang bumili, ay meron silang mabibilhan na mas mura. No? Sa amin kasi dito sa lugar namin, permanente ang kadiwa eh. Kaya marami talagang mura dito. Kapag pupunta ka, bibili ka ng, kung anong bibili mo, ang daming mura, mga kaibigan. Kasi permanente po yung kadiwa dito. No? So, matatapos ngayong taon ang 1,200 kilometro ng mga farm-to-market road sa buong bansa. So, yan mga kaibigan, matatapos na daw sa taong to ang 1,200 kilometro ng mga farm-to-market road sa buong bansa.
O, di ba? Maganda yan. Mahigit na 300,000 makinarya ang naipamahagi at pasilidad na magagawa ngayong taon. So, ulitin natin mga kaibigan. Ang farm-to-market roads daw, mga kaibigan, ay matatapos ngayong taon ang 1,200 kilometro ng mga farm-to-market roads sa buong bansa at mahigit na 9,000 taong daang makinarya ang maipamamahagi at pasilidad na magagawa ngayong taon. Dami yun, di ba? So patuloy tayong magbubukas at magkukumpuni ng mga irigasyon sa buong bansa. Kita niyo mga kaibigan, just lately, di ba, Jalaur, nagpunta doon si PBBM, di ba? At sa iba-iba pang mga dams. Kasi yung ating mga dams, mga kaibigan, na medyo naghihingalo na, medyo hindi na maganda ang sistema, mga kaibigan, pinupuntahan po ni PBBM at inaayos po para maging useful ulit. Di ba? Nagawa ba yan Duterte? No. Hindi niya nagawa yan. Pero ngayon po, ginagawa po sa panahon ni PBBM. Di ba? Ano pa mga kaibigan? Isa sa mga natapos na proyekto ay Stage 2 ng Maridagao Irrigation Project. Halos 10,000 ektarya ng lupain sa North Cotabato at Maguindanao del Sur ang masiserbisyohan ng irigasyon na ito. Diba? So mga kaibigan, maraming makikinabang dito at ibig sabihin nito, ang ating mga farmers, mga kaibigan, ay hindi na sila mahihirapan pagdating po sa irigasyon. Remember, nung nawala na po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hirap na po ang ating mga magsasaka dahil wala na pong suporta ng gobyerno. Na nalaman po natin na maging ang irigasyon, maging ang patubig ay kanilang binabayaran. Mga kaibigan, di ba sabi nga ni PBBM noon, saan ka nakakita? Patubig, binabayaran ng mga magsasaka. Kasi ang sinasabi po ni PBBM, ang mga tao, nagbigay kayo ng taxes. So, ang gobyerno, dapat gumawa ng serbisyo katulad ng paggawa ng mga patubig, mga irigasyon, dapat ibigay na yan sa mga magsasaka ng libre. Kasi dyan napupunta yung mga taxes ng mga tao. So, yun ang sinasabi ng Pangulo natin. Hindi po yan nagawa. After President Marcos Sr., natigil na po yan. Pero ngayon po na si President Marcos Jr. na ang Pangulo, binabalik na po ng ating Pangulo, ang mga patubig na yan ay libre. At talaga namang our President made sure na talagang ang buong bansa ay talagang merong irigasyon ang mga farmers. Nang sa ganon, mga kaibigan, ay hindi po mag-suffer ang production ng palay. Kasi alam naman natin, tayo, ang mga Pilipino, mahilig kumain ng kanin. Diba? So number 1 na pangangailangan ng mga Pilipino, kanin. Kailangan kumain ng kanin. Hindi makontento sa tinapay. Kahit naman ako mas gusto ko kanin kaysa tinapay. Hindi po ako mabubuhay dyan kapag tinapay lang. Diba? Kailangan ko ng kanin. Diba? So, ano pa mga kaibigan, no? Patutunayan ng proyekto sa Jalaur River ang pinalalawig na potensyal ng irigasyon. Hindi na lamang patubig sa sakahan ang kaya nitong gawin. Ito na rin ay magagamit sa pagkontrol ng baha, paglikha ng kuryente, at pati na rin para sa turismo. Diba? Mga kaibigan. So, lahat na ito mga kaibigan, itong mga proyekto na ito ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ay mapapakinabangan pati ng next generation. Long-term ito long-term solution ito. So, hindi ito overnight. No? So, ang mga proyekto po, ang kadalasan na proyekto ng ating Pangulo ay long-term. Kasi, kapag nag-isip po ang ating Pangulo, parang President Marcos Sr., ang iniisip ay long-term, hindi yung tagpi-tagpi lang o band-aid solution. Diba? So ano pa mga kaibigan? Moving forward, irrigation dams will supplement all our other backwater projects to ensure water security for our people, especially in the underserved areas.
So mga kaibigan, 'di ba, alam naman natin na meron pang mga kababayan natin, no, sa iba-ibang dako na liblib na lugar ng Pilipinas na wala pa talaga silang malinis na tubig. So dito mga kaibigan, aabutin yan ng ating gobyerno. Kaya nga ginagawa ng ating Pangulo ngayon ay talagang ginagawa itong mga irigasyon, mga dams na ito para talagang mabigyan ng malinis na tubig ang ating mga kababayan kahit doon sa mga liblib na mga puok na hindi pa talaga nalalagyan ng mga tubig na talagang malinis, no, na tinatawag. So, matindi ang naging epekto ng dumaang El Nino lalo na sa mga sakahan sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim. Nagkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamagitan ng ating binigay na crop insurance. So mga kaibigan, may crop insurance din, mga kaibigan, no? Na kailangan talaga ng ating mga magsasaka na meron silang crop insurance kasi 'di ba, lalo na sa ating bansa na ilan ang bagyo natin, mga kaibigan, from A to Z ang ating bagyo. So hindi may insure kung hindi natin masusure kung ang mga crops na yan ay talagang maaani natin. Baka may biglang bumagyo, pagkatapos biglang masira lahat, di ba? So, yan po mga kaibigan, no? Nagbigay po ng proteksyon, no? Ang ating pamahalaan sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng crop insurance. Ang ganda, di ba? Only in the time of President Marcos Jr. May ganyan ba si Duterte? Wala. So, sa nakalipas sa 2 taon, mahigit 9 bilyong pisong halaga ang naging bayad pinsala sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Yun mga kaibigan, no? Kita nyo, 'di ba, alam naman natin mga kaibigan na may nangyaring El Nino, 'di ba? So, apektado talaga ang ating mga magsasaka, ating mga mangingisda. So, eto mga kaibigan, no, ang gobyerno natin ay hindi nagpabaya at nakapamigay na po ng mahigit na 9 bilyong pisong halaga, no, ang bayad pinsala sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. So, hindi po talaga pinapabayaan ng ating Pangulo ang ating mga magsasaka at mangingisda. Malapit talaga ito sa kanyang puso, no, mga kaibigan. Ano pa? Ngunit mainam na rin na nainlunsad ng maaga ang mga modernong paraan ng pagtatanim tulad ng low water use farming technologies. Yan mga kaibigan, no? Ang ating Pangulo, tinatry na rin niya yung mga makabagong paraan ng pagtatanim katulad ng mga ginagawaan sa ibang bansa, no? So, sa ating nasimulan sa proyektong Lawa at Binhi, isinagawa na ang mga modernong imbakan ng tubig. Yan na, upang lalong maging handa at protektado ang ating mga magsasaka sa banta ng tagtuyot. Di ba mga kaibigan? So ang ganda ng ginagawa po ng Marcos administration, mga kaibigan. Talagang our president made sure na talagang ating mga mangingisda at ng mga magsasaka ay talagang sila talaga mga kaibigan ay magkaroon ng talagang maayos, no? Maayos na mga facilities, maayos na mga kagamitan, at meron silang mga financial assistance, meron silang tulong galing sa gobyerno para talagang ang kanilang mga buhay din mga kaibigan ay yung hindi naman napakahirap, 'di ba? Sabi ng Pangulo natin, sila yung nagpapakain sa atin pero sila hindi nila mapakain ang kanilang mga pamilya, 'di ba? So sinasabi ng Pangulo natin 'yan. And then mga kaibigan, ano pa? As we can see in all the world, weather events are as predicted getting more extreme, such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves. So sinabi ng ating Pangulo dito yung epekto mga kaibigan ng climate change, no? So sinabi niya yan diyan at sinasabi rin niya mga kaibigan na our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change, no? And precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage, no? So to this end, we have secured a seat on the board of the Loss and Damage Fund. Further, the Philippines has also been selected as host country to that fund. Mga kaibigan, alam niyo ba, napakaganda nito. For the first time, mga kaibigan, tayo, ang Pilipinas, ay napili as host country.
Di ba? Isang karangalan yan, mga kaibigan, na mapili ang ating bansa as host country nitong Board of the Loss and Damage Fund, mga kaibigan, na yan po ay dadaluhan ng iba-ibang mga bansa. Diba? So, ito mga kaibigan, this will require an enabling law from Congress to confer the legal personality and capacity to the board, no? So, this welcome development shall complement all our climate adaptation and mitigation measures and give us a strong voice to access the needed financial assistance for climate-related initiatives and impacts. No? So gayon pa man, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. So nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging mulat. Nakita niyo ba mga kaibigan? Ngayon, di ba? Ang laki ng baha, di ba? Ang laki ng baha. Nakita niyo. Pero napakakaunti ng casualties. Ngayon ka lang makakakita na ang laki ng baha. Tapos ilan lang ang namatay? 34? O 35 na ba? Yun lang ang namatay. Mga kaibigan, ang laki ng baha, di ba? Ngayon ka lang makakita. Kasi nga mga kaibigan, ang Marcos administration ay sobrang napaka-ready. Ready po. Alam niyo ba mga kaibigan, sa sobrang ready ng ating Pangulo, mga kaibigan, wala, yun lang ang casualties. Yun lang ang hindi casualties, fatalities. Yun lang ang namatay. Samantalang mga kaibigan, kapag bumabagyo, kapag bumabaha, mga kaibigan, sanay na tayo noon na libo-libo po ang fatalities, libo-libo po ang namamatay. Diba? Kahit in the time of Duterte, umabot sa daan-daan ang namatay. Pero ngayon, 35. Ganon po ka-ready ang ating Pangulo. Ganon po ka-ready ang Marcos administration. Sobrang galing. Na handang-handa po, na talagang wala pa mang bagyo, nakapreposition na lahat ng mga relief goods, nakahanda na ang mga funds para i-distribute sa kung sino man ang mga ngailangan. Nakahanda na ang funding para sa mga LGUs na mga ngailangan. Ganyan po mga kaibigan, ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Ganyan po siya. Diba? Huwag kang mag-alala, support kita lagi. Huwag lang sa umaga. Tulog ako noon 4 a.m. to 11 a.m. Mitinda ako malakas sa gabi. Kaya gising me. Kaya lagi, kahit palamunin ako ng stepdaughter, kahit paano kikilos pa rin. Yan. Kasi na-basher mo na mainggit sa akin, basta didishit, totoong inggit pikit. Correct, inggit pikit yan sila, no? So, ano pa mga kaibigan? Sinabi rin dito ng ating Pangulo, no? Ang dami niyang sinabi dito sandali, ano natin pipiliin ko na lang kasi masyadong mahaba so ayan, no? Merong mga disaster response command centers, no? At mahigit 5,500 na ito yung mga kaibigan, yung sinasabi ng mga DG sheets, no? Mahigit 5,500 flood control projects ang natapos. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. So totoo naman ito mga kaibigan na talagang natapos po talaga ang 5,500 flood control, no mga kaibigan. Natapos po talaga yan. Pero bakit hindi po umubra ito? Kasi nga mga kaibigan, no? Napag-alaman po natin na ito palang si Karina ay sobrang dami ng tubig ang inilabas. Mas marami pa po ang tubig ni Karina kaysa bagyong Ondoy. No? Ito po yun, sobrang dami pala ng tubig na inilabas ang bagyong Karina. Pangalawa, basura. Talaga namang ang tao po ay talagang hindi po nagsisegregate, hindi nagtatapo ng basura ng tama. Kaya mga kaibigan, hindi pa man humuhupa ang baha, naglalabasan na ang tambak na basura.
nagka-clog po ang ating mga canals, ang ating mga drainage, at nahihirapan po yung ating mga pump, hindi po nakakapag-pump dahil nga nagka-clog nga dahil sa sobrang basura. At pangatlo, kasama na rin po sa naging problema yung ginawa po ng past administration ni Duterte na kanyang pinayagan yung reclamation dyan sa Manila Bay. Tama nga naman eh. Kasi kita nyo Marikina. Yung Marikina, babaha yan. Saan pupunta wala na silang dadaanan eh, na para yung mga tubig baha pupuntang Manila Bay. Wala na. Yung Bulacan, saan dadaan? Wala na. Tinambakan ba naman ang Manila Bay? Nag-reclamation ba naman sa Manila Bay? Tinambakan ba naman? Si Duterte po ang may gawa niyan. Di ba? Pagkatapos isisisi sa Pangulo natin, hello, ilan ba ang flood control projects na tinapos ni Duterte noong July 2021? 11,340. Mas marami, di ba? Kay PBBM, 5,500 lang. Sa iba-ibang lugar pa yan, hindi pa yan nakasentro doon sa mga binaha. Sa iba-ibang lugar yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero itong si Duterte, mga kaibigan, 11,340 ang tinapos na flood control projects. Bakit parang hindi natin naramdaman ngayon? Bakit wala man lang tayong maramdaman na meron siyang tinapos na 11,340? So kung titingnan natin mga kaibigan, ito talaga ang dapat imbestigahan. Ang past administration, dapat imbestigahan kung anong nangyari sa 11,340, bakit hindi natin naramdaman. Diba? Kasi mga kaibigan, hindi mo naman pwedeng imbestigahan ang Marcos admin kasi hindi pa naman tapos eh. 2 years pa lang si President Marcos. Sabi ko nga mga kaibigan, para mag-imbestiga ka sa isang administrasyon, dapat tapusin mo muna yan. Patapusin mo muna yan kasi ongoing pa ang mga proyekto. Marami pang mga proyekto na gagawin. 2 taon pa lang eh. 'Di ba? So, ano pa mga kaibigan? So binanggit din dito yung mga ginagawa ng ating gobyerno, yung mga kalinisan projects, Binanggit din dito yung bigyang buhay muli ang Ilog Pasig, mga kaibigan, Napakaganda na po ng Esplanade, Proyekto po 'yan FL Liza Marcos, At saka ni PBBM, mga kaibigan, napakaganda, At wala pong budget dyan ang gobyerno, hindi po gumastos ang gobyerno kahit piso. Kasi mga kaibigan, ang naglakad po niyan si FL Liza Marcos. Nangumbinsi lang siya ng mga investors, mga local investors natin, na mga mayayaman, mga oligarko. Kinumbinsi niya na mag-invest. Kaya wala pong problema pagdating sa budget, So ano pa mga kaibigan, Binanggit din po ng ating Pangulo yung aside from agriculture, binanggit din po niya yung disaster risk and other vital sectors and pillars, Such as education, health, energy, low-cost housing, transport, information technology. They all stand to benefit from our aggressive infrastructure development as befitting our upper middle income economic target. Kasi target po ng Pangulo natin na maging upper middle income ang Pilipinas. Yan po ang target ng ating Pangulo, So, with the results, mga kaibigan, sandali biglang nawala. With the results, saan ba yun? Saglit guys biglang nawala. So, saan na ba yun? Ito. Ito. Diba biglang nawala? Ayan, ilan sa mga irrigation yan. Hindi yan. Moving forward. Ang haba kasi ng speech ni PBBM So, eto na tayo mga kaibigan, Dito na tayo sa flood control. Tapos na yan. Eto. So, bilang halimbawa mga kaibigan,
Nagsimula na ang malawakang pagtutulungan upang bigyang buhay muli ang Ilog Pasig, no? So as we enter the midterm of our infrastructure development remains sustained, strategic, and on schedule. Aside from agriculture and disaster risk, are other vital sectors and pillars such as education, health, energy, low-cost housing, transport, information technology, and they all stand to benefit from our aggressive infrastructure development, no? So, sa ating libreng Wi-Fi program, halos 10 milyong unique users devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Mga kaibigan, ito yung mga lugar no, na hindi po wala pong Wi-Fi, as in walang Wi-Fi. Ito yung mga lugar, mga kaibigan, katulad nung sa mga bandang Mindanao, no, yung mga remote areas diyan na nakita niyo naman, 'di ba, mga kaibigan, tuwang-tuwa yung mga tao, no? Talagang nagkaroon na sila ng Wi-Fi at nakakapag-internet na sila, no? So, yan mga kaibigan, yung ginagawa po ng ating gobyerno, no? So, as part of our internet infrastructure development, Phase 1 of the National Fiber Backbone has been completed and operationalized. Phase 2 and 3 have already begun early this year and shall be completed by 2026. So mga kaibigan, this fiber backbone will give us sufficient capacity in terms of bandwidth. So mga kaibigan, maganda to kasi fiber optic ito eh. So another long-term solution na naman ang ginagawa ng ating Pangulo. Kapag nayari po itong mga fiber optic na to mga kaibigan sa internet mga kaibigan ay napakalakas po ng ating internet. So excited ako diyan na matapos ito, no? Kasi yung internet natin ngayon gumagapang, no? Kasi mga kaibigan, ito talaga ang maganda, fiber optic kasi mabilis talaga ito. Ito yung ginagamit na ng mga iba-ibang mga bansa, no? So ano pa mga kaibigan, no? Laktawan na natin yung iba. So binanggit din ng ating Pangulo, mga kaibigan, dito na tayo sa ito mga kaibigan, no? Tungkol sa kuryente. Di ba palaging sinasabi, numinipis na ang kuryente ng ating bansa. Numinipis na ang kuryente sa Luzon. Pero hindi ba kayo nagtataka? Ako nga, nagtaka ako eh. First time, mga kaibigan. First time, ngayon lang sa panahon ni PBBM, na bumabagyo na't lahat, kumukulog na't lahat, hindi kami nawawala ng kuryente. Ngayon ko lang naranasan to. Kasi mga kaibigan, sa panahon po noon, mga iba-ibang presidente, kahit sa panahon ni Digong, pag bumagyo, nawawalan kami ng kuryente. Pagkatapos, minsan pa nga, 2 weeks. Kaya nga sabi ko, nagtaka kami. Hindi lang ako ang nagtaka. Nagtaka din yung iba namin mga kasama dito. Oo nga, no, hindi tayo nawawala ng kuryente. Bumabagyo na't lahat-lahat, hindi pa kami nawawala ng kuryente. O yung iba nawala ng kuryente, mga bandang Bulacan kasi sobrang sobrang baka ng bahay nila, di ba? Tsaka iba-ibang mga lugar din nawala ng kuryente. Pero kami dito, hindi kami nawala ng kuryente. Pero nakakapagtaka pa rin kasi usually kapag bumabagyo, namamatay ang kuryente dito. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, kahit bumagyo, may kuryente kami. Diba? Ano pa mga kaibigan? Yan, so binanggit dito ni PBBM, no, yung tungkol nga dyan sa kuryente na yan, mga kaibigan. Maraming proyekto ang ating Pangulo patungkol po sa kuryente, no? Mga renewable energy, mga kaibigan. Diyan po magaling ang ating Pangulo sa mga renewable energy, di ba? Kasi siya nga yung nagpa-umpisa ng windmill sa Bangi, di ba? Although tinatanggihan ng mga DD sheets at ng mga ibang mga toxic na mga tao, pero si PBBM po talaga ang nagpa-umpisa niyan. Di ba? Kasi siya po ang gobernador noon. At ano pa mga kaibigan? So Unified Philippine Grid is a fulfillment of the dream whose seeds were planted in the 80s
through a vision bolstered by R&D, which we accomplish by applying typical Filipino persistence and dedication. So, mga kaibigan, alam naman natin no, kung bakit pinatayo ni President Marcos Sr. ang Bataan Nuclear Power Plant. Kasi nga, nahuhulaan na po niya na after 20 years, babagsak na ang Pilipinas kasi mga kaibigan, magkukulang na tayo sa kuryente, which is nangyari naman, di ba? Panahon ni Cory, o panay brownout, FBR, brownout. At naranasan niyo ba, mga kaibigan, no? Na ako, nagtatrabaho na ako noon, mga kaibigan, nararanasan namin. O ang trabaho, mga kaibigan, ay shifting. Ginagawang everyday 4 hours lang. 4 hours lang ang trabaho. Instead na magtrabaho kayo ng 8 hours, 4 hours na lang ang trabaho kasi nagtitipid nga ng kuryente. At usually, sa umaga, para walang kuryente, di ba? Hindi mo kailangan ng kuryente. Kumbaga yung daylight lang ang gagamitin nyo. Mga kaedad ko, naranasan natin yan. Naranasan po natin yan, mga kaedad ko. Di ba? Na ang office hour natin, 4 na oras lang. Diba? Kasi nga, dahil walang ilaw, panay po ang brownout. At doon po nag-start na yung mga kumpanya po, mga kaibigan, naglalayasan sa Pilipinas kasi nalulugi sila kasi lagi brownout. Diba? Diyan po nag-umpisa naglayasan yung mga kumpanya. Hindi kasi binuksan ni Cory Aquino yung Bataan Nuclear Power Plant, kaya nagkaganon, di ba? Ngayon naman po, ang Pangulo, PBBM, ang ginagawa ng ating Pangulo, ay eto po, nag-venture po siya sa mga renewable energy. At long-term solution din po ito mga to. Kaya hindi niyo po aasahan na kinabukasan, andyan na kaagad, di ba? Long-term solution po ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, napakaswerte, napakapalad ng susunod na Pangulo. Kasi lahat ng mga itinanim at ginawa ni PBBM, siya talaga ang magmamana at siya talaga ang makikinabang. Iisipin ng mga tao, ay ang galing naman ng Pangulo na to. Pero hindi nila alam na ang gumawa pala noon ay si PBBM. Di ba? Napakapalad ng susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas. Dahil si PBBM ay inaayos pa niya lahat-lahat ng mga problema natin sa ating bansa. Diba? So, ano ba mga kaibigan? Yan. So, dito na tayo sa ayan nabanggit din ni PBBM, CLEX, NLEX, SLEX Connector, Plaridel Bypass will be fully completed by the end of this year. CALAX, the C5 South Link will be fully operational by next year. Yan, dahil sa mga mahalagang daan na ito, ang Norte, Gitnang Luzon, Maynila at Katimugang Luzon ay lalo pang ngayong magiging mas konektado sa isa't isa. No? So, eto pa mga kaibigan, under our Inter-Island Leakage Bridge Program, we expect 2 major bridges to be open to motorists this year. One is the Panguil Bay Bridge, touted as the longest water-spanning bridge in northern Mindanao. Now, this bridge will connect Lanao del Norte to Misamis Occidental. The other is the Gicam Bridge in Zamboanga, Sibugay, which will connect Olutanga Island to the mainland of Mindanao. No? So, in additional travel to and fro, Clark Airport is now much faster and more convenient with the integration of the 20-kilometer airport New Clark City across road in Pampanga. No? So, marami pa siyang sinabi dito mga kaibigan at yung railway, subway, no? Yung Metro Manila Subway Project mga kaibigan ay talaga namang patuloy na sumusulong, no? Mga kaibigan, marami na po ang natatapos. MRT-7, North-South Commuter Railway will likewise progressing, no? So, mga kaibigan, okay, dito na tayo sa okay. Dami pa nito eh. So, ito, dito tayo. So, ito mga kaibigan, even before, UPPGH Cancer Center is the first PPP to be approved in this administration. So mga kaibigan, meron po tayong UPPGH Cancer Center.
No? So napakaganda po niyan mga kaibigan kasi ito po, ang makikinabang po nito ay ang ating mga kababayan na meron pong cancer. So alam naman natin mga kaibigan na ang cancer po ngayon ay isa po sa number 1 na deadly disease ng mga Filipino. Marami pong mga Filipino ang namamatay po sa cancer. Kaya napakaganda po ng ginagawa ng ating Pangulo mga kaibigan na meron pong nagpatayo po siya no ng Philippine Cancer Center, mga kaibigan, no? So eto po nag groundbreaking po nung March. Nandun po ako sa groundbreaking ng Philippine Cancer Center. Nandun po ako, nakapunta po ako, no? So maganda po ito dahil tong Philippine Cancer Center na to mga kaibigan ay nandun po lahat ng klaseng cancer, mga kaibigan. Magkakaroon din po, no, lalagyan po yan ng iba-iba pong mga clinic at iba-iba pong mga, sa loob po ng hospital po yan mga kaibigan eh. At bawat palapag po niyan mga kaibigan ay iba-iba pong klase ng cancer ang i-cater, no? So merong bawa breast cancer, merong brain cancer, merong basta iba-ibang cancer, merong cancer of the limb, cancer of the bones, iba-iba po basta cancer, no? So, at ang maganda po nito mga kaibigan, ang Philippine Cancer Center na yan ay kompleto po siya sa mga facilities at gagawin po siya talagang pang world class. At kung kayo ay isang, halimbawa, taga-probinsya, pupunta kayo dun sa Quezon City, sa Philippine Cancer Center para magpagamot, pagkatapos sasamahan kayo ng mga relatives nyo. So, yung mga relatives nyo mga kaibigan, pwede po silang tumuloy doon sa Philippine Cancer Center kasi meron po doong mga tuluyan na kung saan ang mga relative po ng may cancer ay pwede pong tumuloy doon temporarily habang ang kanilang relative ay kasalukuyan ginagamot. So hindi na po nila kailangang umupa no ng bahay dahil wala silang pag-iistehan dito sa Manila, di ba? So wala na po, pwede po silang makitira doon sa Philippine Cancer Center. Meron pong temporary shelter doon para sa mga kamag-anak ng may cancer. At ang maganda din dyan, yung ating mga doctors, mga nurses, meron po silang tinatawag doon na dormitory. At meron din pong maglalagay din po dyan ng yung research center diyan sa Philippine Cancer Center. May research din po dyan, research center. So magiging sentro po siya ng research. Diyan po mag-aaral, diyan po magpapakadalabhasa yung ating mga doctors tungkol sa cancer. So napakalaking pakinabang po niyan, mga kaibigan. Marcos legacy yan. May ganyan ba ang Duterte? Mga Didi Sheets, may ganyan ba ang puon ninyo? Walay! Walang ganyan si Duterte. Si President Marcos Jr. lang. Walang ganyan si Duterte. O, ano kayo ngayon? Di ba? O, ano pa mga kaibigan? Ano pa? Yan. So, habang ang mga modernong ospital na ito ay ginagawa pa, patuloy tayo sa pagdadagdag at pagpapataas ng kalidad ng ating mga ospital at mga specialty center, no? So, mga kaibigan, alam niyo ba na hindi lang po cancer center ang gagawin, kundi gagawa din po, no? Kasalukuyan po ang ating administrasyon ay gagawa din po ng mga iba-ibang mga specialized hospitals. Just lately, mga kaibigan, nagkaroon ng inauguration, di ba? Sa Pampanga ba yun? Pampanga. Nagkaroon ng inauguration, mga kaibigan, para sa National Kidney. Pampanga, National Kidney, Pampanga Branch. Heart Center, Pampanga Branch. Children's Hospital, Pampanga Branch. May ganyan ba ang Duterte? Walay! Walay ganyan ang Duterte. Tatak Marcos yan. Tatak Marcos, di ba? Ano pa mga kaibigan? Okay. Binuksan natin sa publiko ang mahigit 20 bagong urgent care and ambulatory service o mga bukas center sa iba't ibang lugar sa bansa.
mga kaibigan, may kumo-contest dito, no? Sabi nung leadership, ay, wala yan kay Bongo. Si Bongo, meron siyang malasakit center. Ang dami-dami. Hello? Malasakit center? Bongo? Alam mo ba mga kaibigan, kung sino ang father of health center? Guys, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. lang naman ang nagpaumpisa ng mga health centers sa buong bansa. At, mga kaibigan, naranasan ko noon sa panahon ni President Marcos Sr. Talagang may gamot ang mga health center. Talagang ibibigay lang sa'yo ang gamot kapag nagpagamot ka. May doktor, pagkatapos kung ano yung reseta sa'yo, bibigay lang sa'yo ang gamot. President Marcos Sr. Father of all health center, hindi po si Bongo. Si President Marcos Sr. po ang nagpaumpisa ng mga health center sa buong Pilipinas. For your information. Di ba? Ganyan po dito sa England, dito po sa Cambridge University Hospital Research Hospital din po ito. Edeline Martinez. Yan. Good evening po, Ma'am Admin Rich, Milet Oja. Good evening din po sa inyo. No? So, ano pa mga kaibigan? So, katuwang din natin ang lokal na pamahalaan sa mga tinatayo nating mga tawag na super health centers. Sa tulong ng mga LGUs, malalagyan natin ng sapat na mga doktor at nurse ang mga ito. Madadagdagan pa natin sa mga susunod na taon. Layunin natin sa lalong madaling panahon, lahat ng lalawigan natin ay may sapat na mga center o pasilidad na may kakayahang makapagbigay ng pangunahing serbisyong medikal para sa mga mamamayan. No? So samantala mga kaibigan, titiyakin natin na ang bawat isang probinsya ay mabibigyan ng mobile clinic upang ang laboratory, exam at ilan pang pangunahing serbisyong medikal ay mapapalapit natin sa ating mga kababayan. No? So, alam niyo naman yan mga kaibigan, no? Diba sa F. Elisa Marcos, namigay po siya ng mobile clinic. Ano ba ang purpose ng mobile clinic? Ang purpose po dito mga kaibigan, para itong mobile clinic na to ay makapunta po ito sa iba-ibang mga remote area ng lugar mga kaibigan, no? Ng bawat probinsya makapunta sa mga remote area para mga kaibigan, i-cater doon yung mga pangangailangan, yung mga senior citizen, yung mga hindi na makapunta sa mga hospital, no? Yung mga may karamdaman para sila ay makapag-laboratory, makapagpagamot. Yan po yan, kaya meron pong mobile clinic. At yan po ang aim ng ating gobyerno na lahat po ng mga probinsya ay magkaroon po nito. Diba? So, napakaganda, di ba mga guys? Ano pa po mga kaibigan? So, sa PhilHealth naman, dinamihan na ang klase ng generic na gamot. O, mga kaibigan, alam naman natin, maraming mga tao, mga Filipino, ang nakikinabang sa mga generic na gamot, di ba? O, kahit ako, kapag bumibili ako, o sabi ko, pabili nga po ng methanamic yung generic ha. Kasi ang generic, mura. Pero the same lang naman din ang epekto, di ba? So, ayan mga kaibigan, dinamihan na po ang generic na gamot para ang mga Pilipino po ay merong mabibiling gamot na mura kapag sila ay may sakit, kapag tayo ay may sakit, no? So, mula sa 21 generic na gamot ay 53 na. May mga bagong gamot para sa alta presyon at mayroon na rin para sa nerve pain at sa epileptic seizures. Galing mga guys, no? Magmula mga guys sa 30, mula sa 21 na generic na gamot. Ngayon ay 53 na. Oh, biglang dumami, di ba? So ano pa? Bilang tugon sa dumaraming insidente at tumataas na presyo ng paggagamot, itinaas na ng PhilHealth ng mahigit doble ang mga benepisyo para sa mga malulubhang karamdaman tulad ng acute stroke at pulmonya. Ang limit na ngayon para sa mga kondisyon na ito ay itinaas na hanggang 75
6,000 piso at 90,000 piso. Wow! Ang taas na, mga guys, ang laki. Biro mo, mga kaibigan, ang laki na po. Di ba? Oh, magandang balita yan. May ganyan ba? Si Duterte? Walay. Walay ganyan si Duterte. Di ba? Marcos lang, Marcos. O ano pa? Ang limit na ngayon para sa mga kondisyon na ito ay, tapos na pala yan, upang mapaigting pa ang paglaban natin sa cancer, tinaasan ng PhilHealth ng mahigit na 1,000% ang benepisyo para sa pagpapagamot ng breast cancer. Ang dating limit na 100 piso, 100,000 piso, ngayon ay ginawa na nating 1.4 million pesos. Wow, mga kaibigan! Tuwang-tuwa nito yung may mga cancer. Mga kaibigan, ang galing nito. Kung dati, mga kaibigan, ay 100,000 piso lang ang limit ng benepisyo ng merong breast cancer, ngayon ay 1.4 million na. Galing, di ba? May ganyan ba kay Duterte? Walay. Walang ganyan kay Duterte. Kay Marcos Jr. lang. Sa ating Pangulo lang. Walay ganyan si Duterte. Walang ganyan yung palamura. Na nagsasabi na kailangan daw mag-PI ka lang daw. Wala siyang ganyan. Ang Pangulo natin hindi nag-PI. Meron lang ang Pangulo natin political will. At galing sa pamumuno. Eksakto na yun. Walang mura. Diba? Hindi marunong magmura. Ano pa? Ang benepisyo naman para sa colon cancer ay pinag-ibayo na rin. At bago matapos ang taon, maisasama na rin sa mga benepisyo ng PhilHealth ang chemotherapy para sa cancer sa baga, atay, ovary, at prostate. O, di ba? May ganyan ba kay Duterte? Wala, di ba? Ano pa? Naglaan po tayo ng mas mataas na pondo para sa ating medical assistance program. Kaya higit na mas marami pang mga Pilipino ang matutulungan nito ngayong taon. Aside from our aggressive hiring efforts, we have enhanced medical and allied health programs, allocated seed funds for public medical schools, and launched a scholarship and review and upskilling program. These are to support the medical and nursing professions with a goal to strengthen and increase our human resources of health. Yan. So mga kaibigan, no? Yan talagang pinapalakas yung ating mga health workers. Merong mga upskilling at talagang may mga tulong para sa mga gusto ring mag-aral, di ba? Mga kaibigan ng medicine or nursing. So, mga kaibigan, ang ganda po ng ginagawa ng ating gobyerno. No? So, madami pa po ito, mga kaibigan. I-ano ko po ito, ano ba tawag dito? Ipopost ko ito, yung SONA ng Pangulo natin, no? Pero kung ayaw nyong basahin, pakinggan nyo na lang, no? Ano pa? Recently, mga kaibigan, no? Yung walang gutom program ng ating Pangulo, walang gutom 2027, ay fully rolled out from the initial 2,000, 3,000 households. Now, all the way to 300,000 food poor households across the country by the end of the year. But the program will go on until we feed the 1 million most food poor families by 2027. Diba? So, ano pa mga kaibigan? To ensure the health and nutrition of children 0 to 2 years old from the poorest families, we have proposed in the 2025 budget a new grant under the Bantawid Pamilyang Filipino program for this purpose. So mga kaibigan, marami pa to, no? Kayo na lang siguro ang magbasa nito, mga kaibigan, no? Marami pa to, no? So, ano pa? Nakalagay dito? Dami pa dito, mga guys, no? Okay. Ang dami pa, mga kaibigan, no?
Haba kasi nito eh. So, ang pinaka nagustuhan ko dito mga kaibigan ay eto mga kaibigan. Nung diniklara na ng ating Pangulo, mga kababayan, mga kaibigan, sabi ng Pangulo natin, the Philippines cannot yield. Yan. Gusto ko yan sinabi ng Pangulo natin, no? The Philippines cannot waver. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defense in posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang ganda nun, mga kaibigan, sinabi ng Pangulo, di ba? So, ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip. Hindi katang-isip natin lamang, ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Ganda nun, mga kababayan. Talagang parang nakakapangilabot nung dineliver ito ng ating Pangulo. Nung sinabi niya ito, parang nakakapangilabot, no? Sabi pa niya, pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa. At titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Guys, di ba sabi ko dapat ituro ito sa DepEd? Ituro ito dapat sa mga kinder pa lang na atin ang West Philippine Sea. Sinabi ko yan eh. Dapat kinder pa lang, tinuturo na yan. Itong West Philippine Sea, ito ay ating, meron tayo ditong tinatawag na exclusive economic zone. Sa atin ito, tayo ang dapat na makinabang dito. Kinder pa lang dapat tinuturo na yan. Hanggang college. Para nang sa ganun mga kaibigan, ay talagang maging rooted yun. Rooted, indebted talaga ang mga Pilipino na sa pagiging makabayan at sa pagiging mapagmahal, no, sa ating mga karagatan, sa ating mga teritoryo, sa ating mga sovereign rights, mga kaibigan, no? Kaya dapat talaga ituro yan bata pa lang. So ano pa yung sabi ng Pangulo natin, laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerations mandate, this duty will firmly take root in the hearts and minds of our people, no? So sa ating buong sandatang lakas sa Coast Guard at sa ating mga mangisda sa West Philippine Sea, tanggapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Mga kaibigan, dito po nag-teary-eyed ang ating Pangulo. Nagbago po yung kanyang boses na mahahalata mo na siya ay naiiyak. At teary-eyed po siya, nangingilid-gilid po ang kanyang luha. Kaya ang Pangulo natin talagang makabayan, patriotic. Samantalang yung isa, yung Saramaw, pumuntang Germany, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa West Philippine Sea. No comment siya sa West Philippine Sea. Wala siyang paki doon. Pero kapag tungkol sa sarili niya, tungkol sa sarili niyang kapakanan. Ang haba ng sinasabi, ang dami niyang kuda, ang dami niyang reklamo. Selfish! Pero kapag tungkol sa West Philippine Sea, pag tungkol sa issue na may kinalaman dito ang seguridad ng ating bansa, national issue, wala siyang pakialam. No comment, walang pakialam. Selfish, di ba? Ano pa mga kaibigan? Bukod dyan, our poverty rate has significantly dropped to 15.5% down from 18% in 2021. So, ibig po sabihin, fake news ang sinasabi ng mga DD sheets na marami daw mahihirap ngayon. Kasi, mga kaibigan, ayon po sa datos, nag-drop. Nag-drop po ang rate ng mga mahihirap from 18% naging 15.5%. Nabawasan po ang mga mahihirap na Pilipino. This present figure is even lower than the pre-pandemic. See? Kasi nung pre-pandemic, nung wala pang pandemic, mga kaibigan, 16.7 lang nung 2028, no? Samantalang ngayon, 15.5%, mas mababa ang rate
mas mababa mga kaibigan ang porsyento ng mahihirap. Ibig sabihin, lumago ang ating bansa. Mas marami ang mga tao, mga Pilipino na nakaraos sa hirap. Kaysa noong 2018, 16.7 ang porsyento ng level ng mga mahihirap. Samantala ngayon, 15.5% lang. O, ibig sabihin, nag-improve po tayo, mga kaibigan, nag-improve po ang Pilipinas. No? So, ayan mga kaibigan, halos 2.5 milyong Pilipino ang naiangat natin mula sa kahirapan. Diba? Yan. So, ano pa mga kaibigan? Binanggit din dito ng ating Pangulo ang... hindi ko na binabasa lahat. Ayan. Ito maganda to. At ngayon po, ay naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas. Furthest from gaming such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kaya, kailangan nating itigil ang panggugulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all pogos are banned. Ganda, no? Yan. I hereby instruct POGO or PAGCOR. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. The DOLE and coordination with our economic managers shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. So binibigyan lang po ang POGO hanggang katapusan ng taon para mag-empake. So ngayon po, unti-unti na silang mag-i-empake ang mga POGO kasi sa katapusan ng taon, whether hindi pa sila ready o ready sila, tsugi na sila at palalayasin na sila lahat. At yung may mga kaso, ililitis dito, ikukulong. Yung iba naman na nawala, layas kayo dito sa Pilipinas. Huwag na kayo ditong magkalat. O, diba? Only in President Marcos' time. Si Duterte hindi niya nagawa yan kasi si Duterte ayaw niyang paalisin ang POGO dahil malamang nakikinabang. Diba? So, si PBBM lang ang may political will. Si Duterte, walang political will si Duterte. Magaling lang po siya magmura. Magaling lang po siya mag-PI, pero wala po siyang political will. Si PBBM lang ang may political will. Diba? So, ano pang sinabi ni PBBM ito? Ito mga kaibigan, ang ganda ng sinabi ni PBBM, oh. Yan. So, sabi po niya, so, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. Ang ganda nun. Very strong yan, mga kaibigan. Yung sinabi ng Pangulo natin, very strong yan. Di ba? So, mga kaibigan, ang ganda niyan. He is not a good man. He is not a good man who without a protest allows wrong to be committed in his name. Sabi ko, wow, bumanat ang Pangulo natin. Parang may pinaparinggan. Si Duterte yun, di ba? Hindi talaga siya good man, si Duterte. Hindi po siya good man. Ganyan bumanat ang Pangulo natin. Matalino. Very professional. Halatang-halata naman, si Duterte yun eh. Di ba? He's not a good man. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Si Duterte yun eh. Di ba?
Yan po mga kaibigan. So mga minamahal kong kababayan, lagi nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po natin mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. So mga kaibigan, itong lagi po nating mahalin ang Pilipinas, ito ay tamang-tama po sa ating Pangulo, PBBM. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, dapat tantanan na dapat ni Sara Duterte ang kasasabi na mahalin natin ang Pilipinas dahil hindi naman niya mahal ang Pilipinas. Mas mahal ni Sara ang China. Diba? Si PBBM meron siyang K para sabihin to kasi nakikita sa kanya na talagang mahal niya ang Pilipinas. Pero isang Sara Duterte, magsasabi mahalin natin ang Pilipinas? Hello? Hipokrita. Sabihin mo na lang na mahalin natin ang China. Totoo pa yun. Totoo pa yun sa'yo. Pero para sabihin mo na mahalin natin ang Pilipinas, hipokrita ka. Hindi totoo ang sinasabi mo. Diba? Sa mga kababayan, matulog na po tayo. Bukas ay maaga pa po ako. Pupunta po ako ng House of the Representative. Kaya matutulog na po ako mga kababayan para magising po ako bukas. Kailangan ko po mag-travel ng maaga para makarating po ako sa House of the Representative sa Batasan. Bye-bye! Salamat po sa mga nanood. Salamat po Edeline Martinez, Millet Oja. Salamat din po kay Rodolfo Baroga, Evelyn Cao. Salamat po kay sino pa ba to? McCoy Federte. Salamat po Debbie Arellano. Salamat po sa panunood, no? Corpus de Joy Reyes, salamat po sa panonood. At doon po sa mga hindi ko po nabanggit, no? Bebang, salamat po sa panonood. Sa mga hindi ko nabanggit, maraming po salamat, no? Tulog na po tayo at maaga pa po ako magigising bukas at maliligo para pumunta sa House of the Representatives, no? Bye! Fight fake news, expose the truth. Admin Rich po. Bye!